Magandang araw mga katits, Luzon, Visayas at Mindanao, shout out sa inyong lahat dyan. Meron akong ibabahagi sa inyo ngayon mga katits, isang napakaganda at panoorin nyo ito dahil ito ay nakapagbibigay talaga ng ideya lalo na sa ating mga kapwang treasure hunter na nagsisimula pa lamang mga katits. Ito ay nakuhanan ng giveaway isang banga mga katits na isang matanda yung nakakita na nag-araraw noon. At ito ang area na aming pinuntahan na actual area mga katits sa nakunan at binalik ng matanda yung nakuha niya dahil nagkasakit yung kanyang mga anak. So ito yung nakapagbibigay interes sa amin, kaya namin pinuntahan ang area na to para hanapin kung saan nilagay ng matanda yung banga mga katits. Ayan mga katits, ito ipapakita ko sa inyo itong layout ng isang giveaway. At alam niyo ba mga katits, ito yung treasure site na pinuntahan namin, yung pinakita ko sa isang bagong video ko mga katits na in-upload dito sa YouTube channel ko. Ngayon lang mga katits ay huli na pala kami. Wala na pala yung laman ng isang giveaway. Nakuha na pala noon pa mga katits. At ang nakakuha mga katits ay lulo lang nila. Pero ang maganda kasi nung nakuha nila yung banga, nakuha ng lulo nila yung banga, ay binalik sa area na ito. Pero yun ang hindi na nila alam kung saan nakabaon mga katits. Bakit nila binalik? Dahil nagkaroon daw ng sakit yung mga anak ng lolo nila dahil daw sa bagay na yun na kinuha ng lolo nila sa area na ito mga katits. At alam niyo ba na isang banga yun mga katits. So tama itong marker na parang hugis banga na mayroong takip na simento mga katits. Isa talaga itong replika. At dito nakuha sa area na ito mga katits. Ngayon, dito mga katits nakuha ng lolo nila sa area na ito. Kaya ko ito ginuhit ngayon, itong layout, para may bahagi ko sa inyo. Kasi ito ay nakakumpas ng 36 degree. So ito ang kadalasan na nakuhanan ng mga giveaway na naka-alignment o kumpas mga katits sa 36 degree, lalo na sa northeast, southeast alignment mga katits, tumama itong 36 degree. So tama, at ang laman ng banga na yun mga katits ay puno ng mga jewelries at meron pang mga kutsara na antique. Yun ang laman ng banga na yun. Kinuhaan ng lolo nila ng mga kwintas, binigay sa mga anak. Yun nga lang, naginip siya na kailangan ibalik daw yung bagay na kinuha niya kasi merong mangyayari, may kapalit daw. So yun ang naglagay ng takot sa isip ng matanda, no, ng lolo nila na nakakuha nun. Pero yung mga anak niya mga katits ay meron ng kwintas, meron ng mga jewelries nun kasi binigyan ng lolo nila. Yun nga lang nagkasakit. So yun ang dahilan kaya binalik mga katits ng lolo nila sa area na ito, pero hindi na nila alam kung saan nakalagay. So ngayon mga katits, ito tatalakayin natin. Una ito mga katits, sa area na ito ay mayroong punong mangga. Itong mangga na ito ay isang old mango tree at napakalaki ito mga katits, napalibutan ng malalaking bato, so hindi basta-basta mabubuwal, no? Kasi ito yung landmark nila. Wala kang makikitang mga marka sa puno na ito mga katits, pero magtaka ka dahil yung mga ugat niya ay napakaraming malalaking bato sa ilalim. So hindi talaga ito basta-basta. Napalibutan ng malalaking bato. Ngayon, ito ay nasa east mga katits kapag dito ka magkumpas. Sa east ito. At ito ay isang niyog na meron ding marka na bilog at merong butas. Yan naman ay nagtuturo doon sa falls mga katits kung saan yung isa pang nakabaon na kayamanan. So siguro malaki yun, biglog yung mga katits. So itong puno na ito ay hindi masyadong luma, itong niyog na to. Ito ay isa lamang remarking. Pero itong mga hidden markers mga katits na nakabaon sa lupa, hindi ganun kalalim, pero nakabaon tulad nito mga katits ay nakita namin ito. Yung dulo niya ay nakita namin, pero yung kalahati natabunan ng lupa ay mayroong mata na nakatingin sa bagay na ito mga katits, itong bato na parang hugis banga. So nung kinumpasan ko, ito ay tumama sa 36 degree.
northeast alignment mga katiits. So napakaganda dahil tumama sa 36 degree tapos merong ganitong marka na parang banga. So dito nakuha yung banga mga katiits sa area na ito. So talagang positive. Totoo talaga, hindi talaga nakakamali mga katiits ang kumpas ng ginamit ng mga Hapon kasi kumpas yung gamit nila noon. Ngayon mga katiits, hindi pa natin ito ang ating pagbasihan kasi wala pang tinuturong presyo dyan, kundi marker lang yan. Sa baba mga katiits, dapat yung sa area na tulad nito, sa itong imperial site o treasure site, tinitirahan ng mga Hapon, dapat yung ikutin ang buong area. Nung inikot namin, nakita namin itong isang bato mga katiits na merong nakaukit na letter Y at para siyang dulo o yung puwetan ng arrow mga katiits na nagtuturo sa batong ito. Kinumpasan ko ito, tumama ng 40 degree dito mga katiits sa batong ito. Ngayon, kasi dito nga yung nakuha, so hinanapan namin ng paraan na tumama dito mga katiits ang mga marker na ito. At meron pa itong mata dito mga katiits na tulad nito. Ngayon, kinumpasan ko ito ng 36 degree. Tumama siya dito mga katiits sa isang punong kayamito. Napakalaking puno ito. Ngunit katawan na lang kasi naputol na ito mga katiits. Tumama 36 degree. So ngayon mga katiits, meron na tayong ideya kung saan nakabaon yung deposito. Kasi kung saan nag-intersect ang mga line na ito mga katiits, tulad nito, ayan, ay nandito. So dito, sa area na ito mga katiits, posible na may nakabaon. Pero dahil nga, totoo, dahil ito ay napunan, so dito talaga mga katiits. So sa mga walang gamit dyan, tulad ng mga beginners, no, mga bago pa lang treasure, walang mga kagamitan, ay kapag ito yung plastada sa area nyo, para hindi kayo mahirapan, tulad nito, kung saan nag-intersect mga katiits, dyan agad kayo mag-tisdig. Or else dito, sa puno na ito mga katiits at sa bato na ito, 1 meter, 3 meters, 5 meters to 7 meters yung sukat mag-tisdig mga katiits. Ngayon, meron pa kaming nakita mga katiits na isa pang marker na nagtuturo sa area na ito. At itong bato na ito mga katiits, ito ay nasa distansya na. Malayo-layo na ito mga katiits, nasa west side na ito. At merong nakaukit na parang V mga katiits na pinahaba, nakaganyan mga katiits. Ganyan. Yan ay nakaturo dito mga katiits. Kapag sa area nito, sa area na tulad nito, kapag meron kayo, hindi lang ganito yung makikita na marka nyo, pwede ring arrow mga katiits na nakaganyan at pwede ring nakaganyan lang. So maraming arrow mga katiits ang pwedeng ilagay ng mga Hapones. Iba't iba yung hugis, no? Iba-iba yung pagkaguhit. So ito mga katiits talaga nagtuturo dito. So talagang meron talagang nakatagong deposito sa area na ito mga katiits. Ito ay replika lamang sa pinaglagyan kasi nga banga yung nakuha nila dito noon. So napakaswerte na sana mga katiits, kaso binalik ng lolo nila. So talagang talagang ano yan, kung sa video pa nagba-viral sa area nila ay talagang nag-viral yan mga katiits na merong nakuha yung lolo nila, binalik sa area na ito. Kasi dati daw ito ay tinataniman, no? Isang daruhan mga katiits, palayan. Hindi palayan, daruhan lang mga katiits, yung tinataniman ng mga kamote, saging, mga ganun mga katiits, mais, tulad niyan mga katiits. Sabi ng mga anak nila ay yung lolo nila ay nag-aararo lang at naaararo lang sa lolo nila yung banga sa area na ito. So napakababaw lang mga katiits yung pinaglagyan ng gibaw at napakaswerte. So ito mga katiits, no,
ito yung tulad nito ang layout kapag meron kayo sa area ninyo ay napakaswerte niyo mga katits. So, tingnan niyo yung plastada mga katits, napakaganda. Ayan. So ano lang talagang may naalala pa ako mga katits. Kung titingnan niyo ito ay nag-cross. Tingnan niyo, nag-cross itong mga marker mga katits, ayan nag-cross. So dito nag-intersect. Meron pala akong nakita dito sa baba na isang bato mga katits na ganyan ang kanyang hugis, tapos nakakat ang dulo na mayroong cross sign. Ganyan mga katits. So, tapos mayroong dalawang guhit sa bandang gilid. No? Mayroong dalawang guhit na ganyan lang. Yung guhit ganyan mga katits. Tapos cross sign, ayan, ganyan. Ganito pala yung mga katits. So, posibleng ito ay isang kumpas mga katits. Hindi ito naglalahad na merong yung libingan, no? Kasi yung iba sabing cross ay lumang simbahan. So siguro meron yan mga katits, pero madepende yan sa area mga katits, kasi sa area na yan wala namang libingan ng tao at wala din namang simbahan, walang lumang simbahan. So pwedeng ito ay isang kumpas mga katits. So nandito yung target. So tulad nito mga katits, sa 36 degree, ganito yung plastada. Ito ay nag-cross. Ayan So dito. So yan lang mga katits ang naibabahagi ko sa inyo. Sana ay naintindihan nyo. Sana ay nakapagbibigay ako ng idea sa inyo mga katits. Lalo na sa mga first time pa sa pagtitreasure. Hindi basta-basta ang pagtitreasure mga katits. Kasi una sa lahat, maraming basher, maraming hindi naniniwala sa sabihing siraulo na tayo. So dapat handa tayo sa mga posibleng mangyayari mga katits, sa mga tingin ng tao sa atin. So yun lang. God bless sa ating lahat mga katits.